Mga kapuso, posibleng magka-El Nino sa huling bahagi ng 2026 na maari pa ngang umabot sa Super El Nino. Ayon po yan sa Pag-asa. Wala pa man yan, nagbabala na ang mga otoridad na posible ang mga water interruption. Nakatutok si Mariz Umali. Babala ng Pag-asa, may mga senyales na posibleng makaranas ang bansa ng El Nino na maaaring umabot pa sa tinatawag na Super El Nino sa huling bahagi ng 2026. Hindi natin kinakaila na posible nga siyang maging super strong or very strong El Nino na more than 2 degrees. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, hindi pa lahat ng models nag-a-agree doon. Nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang tubig sa Pacific Ocean. Ang epekto nito sa bansa, Nakakaranas tayo ng mas maraming typhoon at super typhoon ang category. Although less number of tropical cyclone, but more of typhoon and super typhoon category, malalakas ang hangin, mapaminsala. at pagkatapos daw ng habagat, posibleng maranasan naman ang mas mahabang tagtuyot hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Kaya binabantayan din ang epekto nito sa supply ng tubig. As of 8 a.m. ngayon pong April 15, nasa 191.35 meters above sea level ang antas po ng tubig dito sa Angat Dam. Bagamat malayo pa naman siya sa minimum operating level na 180 meters, mas mababa na siya sa normal high level na 212 meters at patuloy na raw po siyang bumababa mula Pebrero. Mas mababa rin ang level ng tubig kaysa sa normal sa iba pang pangunahing dam sa Luzon. Pero nilinaw ng Pag-asa na ito ay bahagi ng normal na siklo ngayong bahagi ng taon at kaya pa ring tustusan ang mga pangangailangan sa ngayon. Pero ayon sa National Water Resources Board, posible pa ring makaranas ng mga rotational water interruptions kung magpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig at kailangan magbawas ng alokasyon. Ay yung posibilidad po na magkaroon ng mga rotational interruptions. But ito naman po ay gusto nating iwasan. Nanawagan ng NWRB sa publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit ng tubig upang maibsan ang posibleng epekto ng El Nino. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.